Alright, activated na. Susi niya ganyan, no? Dalawa kagad. Tapos pag pinindot mo, poop. Okay na. Nakarga na. Nice. May libreng gas pa. Woo! Saya. Ang laki ng motor. Grabe ang tangkad ko. Parang dismayado yung bata. May tahimik yung motor ko eh. Thank you ha. Ito may bonus ka sa akin. Ibigyan kita ng 500. Thank you, sir. Alright! Palakpakan, palakpakan! Yeah! Galing saan? Galing saan? Qatar. Ano yung Qatar? Nandito tayo ngayon sa Bristol, Caloocan Branch at ngayon magre-release po tayo ng bagong motor. Tara at samahan nyo ako, i-release na natin yan. Let's go! Dito rin tayo naglabas ng bagong motor noon, yung classic bike na Veloce. Noong first time natin kumuha ng motor, medyo konti pa yung mga designs nila ngayon. Ang dami na. Meron ng mga QJ motor. Like yun, no? Bagong sports bike nila ng QJ motor. 450RR. Ganda. Tapos 4 inline cylinder. And then may mga adventure bike sila na, bawa yun, SRT. Di ba dati, puro mga Venturi nakikita natin. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo ang pinaka-latest na adventure bike ng Bristol QJ Motor, ang SBT 650X. Etong SBT 650X, ako talagang napakatagal ko nang hinihintay ito. Ang special sa motor na to, V-twin yung kanyang engine. Pero yung design niya is parang may pagka-Africa twin, no? Sa dalawang motor, pinagsama nila at ito yung kanyang HR. Kita nyo naman, naka-rim set siya, all-terrain tires, Brembo yung brakes niya. Meron siyang crash guard kaagad na kung saan pwede na nating ilagay yung auxiliary light natin if ever man na mag-upgrade na tayo. Adjustable yung kanyang windshield, meron siyang handguard kaagad. Tapos, ang baba lang niya, ako ay 5'7", pero abot na abot natin. Ayan, di ba? Tapos, dahil naman 650 kasi pang long ride natin siya, so ayaw natin yung mas malakas siyang kumusumo ng gasolina. Kaya naman, itong 650, may power din siya, nasa gitna lang siya. Siyempre, kapag adventure bike, kailangan meron siyang box para marami tayong madalang gamit. So, meron na siyang top box carrier kaagad. Itong grab bar niya is designed para lagyan ng alloy top box, for example, no? ABS siya, meron siyang traction control at marami pang iba. Alright, activated na. So, pwede na natin siyang gamitin. Pakita ko sa inyo yung instrument panel niya. Susi niya ganyan, no? Dalawa kaagad. Tapos pag pinindot mo, poop! Ganyan yung itsura ng panel niya. May QJ motor. Yun, no? Colored TFT display pa. Tapos yung mga pindutan niya, tignan nyo, may ilaw pa. Oh. Hindi ka mangangapa, pati dito meron pa. Tapos ang lambot ng clutch niya, oh. Meron pa siyang socket dito for charger. USB kaagad siya, oh. Hindi mo na kailangan gumamit ng adapter. Tapos may mga rubber, yung foot pegs niya, pati dito. At pwede rin tanggalin once na nag-off-road tayo. Hindi siya ganun kataas, para sa akin na 5'7". Pag dito yun talaga. Tapos ito yung daytime running light niya. LED lahat, pati yung signal light. Tapos ganyan ina-adjust yung windshield niya. Oh. Ito yung free tools niya, sir. Opo. Yan. Tapos ito naman yung side mirror niya. Oh. Nice, ilalagay na. Thank you. Thank you. Ay, sa kanya daw. 1, 2, 3. Baka umiyak. Thank you. Hindi naman. Long ride lang. Okay na. Nakarga na. Nice. May libreng gas pa. Ayan. So gagamitin natin. Alright. Saya. Ang laki ng motor. Grabe ang tangkad ko. Yun. Try naman natin yung suspension sa humps. Pwede. Ang ganda ng suspension niya sa harap. May absorb talaga niya yung humps, eh, no? Medyo nakukulangan lang ako sa tunog, so gusto ko marinig yung grrr, ganun niya, no? Ang ganda. Ang pino ng andar, eh, no? Gusto ko naririnig yung engine niya. Ay! Sorry. Ang lambot ng cambio. Tapos yung clutch niya ang gaan i-squeeze, no?
Alam ko bawal mag left turn doon eh. So mag U-turn tayo ngayon. Ito lang hirap, wala pa akong nakakabit na cellphone holder, kaya patingin-tingin ako sa map. Buti na lang malapit lang dito yung Dream Bike PH. Ang ganda ng arangkada. Tama nga yung sinabi ko pagka between. Madali siyang ganyanin oh. Tamang tama, mukhang ito yata yung bike tech eh no? Liwanag na signal light, kita kita reflection to sa box kahit maliwanag pa. Tapos automatic na nakailaw yung mga buttons niya kahit na hindi pa gabi no? Tapos sinet ko yung background ng ating panel gauge na black yung background. Meron din itong option na pwedeng automatic. Ang taas nung manibela niya. Sa body position, chill. Ang nipis sa pakiramdam ng upuan niya no? Malambot. Suspension, wala akong masabi, okay siya. Hindi nga lang siya ganun kalambot no? Yung super talaga. Pero at least hindi masyado ramdam yung lubak. Laging nag-activate yung traction control niya kasi napipiga ako ng gusto yung throttle eh. Kasi naninibago pa ako hanggang ngayon eh. So maganda yun dahil hindi tudulas yung gulong natin. Lalo na for break-in pa yung motor, pati gulong for break-in din. Alam naman natin kapag display yung motor, di ba madulas pa yung mga gulong niyan dahil sa pampakintab na nilalagay nila para laging mukhang malinis yung motor. Yung pakiramdam niya para akong nakasakay sa B-Strom dahil ang tangkad ko. Ang taas ko sa mga naka-scooter. Maging yung nakaangkas sa click ko, mas mataas pa yung ulo ko sa kanya. Lalo na pag nag-straight body ka. Tapos gusto ko yung kulay nito, bright siya, yellow and silver. So sa ngayon, after natin sa Dream Bike PH, pupunta tayo sa Tondo. Gaya nung ipinangako ko sa last vlog, sabi ko nga kakain tayo sa Ugbo kasama yung tropa natin. At nagpa-order ako kay RJ ng top box na 28 liters na nabubuksan sa side. Lakas oh. Yung brake niya, doon ako nabibilib kasi Brembo yung brakes niya sa harap, tigpo 4-pot pa. Kaya ang lakas, kaya confident akong pumreno. Tapos ngayon dahil nata-traffic tayo, ng tagal kong nakahawak sa clutch, pero hindi ako agad napapagod dahil ang lambot kasi, ang gaan ng ano eh, clutch lever eh no. Ayun no. Ang dali. Hanggang ngayon nandito pa rin yung excitement ko dahil bago yung motor. Ang sarap talaga pag may bago ka ulit alaga ano. At kamakailan nag-release nga pala tayo ng Aerox. At yung Aerox naman na yon is project bike natin para sa Indo inspired. Now, ayoko magsabi ng concept kasi hindi pa ako ganun kagaling sa pagsisetup. At hindi ko pa alam yung mga proper builds. Buti pa yung Thai concept, alam ko kasi na-experience natin. Pero sa Indo, medyo bago lang din yung konsepto na yan. Kaya mas sinasabi ko is inspired lang muna. Baka kasi ma-question ako sa social media concept tapos wala naman palang alam sa ganun, di ba? So lagi akong humihinto ngayon dahil chine-check ko yung mapa, baka lumagpas kasi ako. Ano kayang street to? Sakto, Pampanga Street pa yung nakalagay. Oh, malalaglag ka pa. Pagdating sa Singitan, kung kotse ang madadaanan, ano, medyo mataas yung manibela niya sa side mirror. So hindi tayo masyado nahihirapan dyan. Pero pagka mga SUV, medyo ka-level niya yung ating handlebar. Ayun, Pampanga Street. Buti madaling basahin yung mga streets nila dito. Tapos gusto ko yung windshield niya, hindi siya sobrang laki.
Payat lang siya tapos mababa lang. Okay naman, HD naman siya. Tsaka mukhang makapal ah. Yun, ang ganda. Ang dali lang niyang i-ship doon sa ginagawa kong clutchless ship. Dunahan ko na. Ito na yan eh, barangay 124 eh. Dito lang yun. Ah, ito na nga. Ayun yun, Dream Bike PH. Susundan po natin sila. Wala po silang helmet eh. Hindi, malapit lang, doon lang naman eh. So doon ang display area, doon din yung production. Tapos yung opisina naman ang pupunta natin. Tondo na to. Ay di malapit na lang pala to sa Saragossa Street. Grabe, ang daming tao eh no. Yun yung barangay nila oh. May bubong oh. May basketball court sa gitna ng road. Oh, tapos ito na. Ito na. Parang dismayado yung bata, may tahimik yung motor ko eh. Thank you ha. Oy, thank you. Sa loob. Oh, bait naman yung mga bata dito eh. Ito yung sasakyan ni Boss P, Raptor. Kulay black pa din Raptor niya eh no. Ito yung production area niya. Yun, production area. Bossing! Thank you. Bakit sa CCTV maliwanag pa? Ayan, inabutan tayo ng ulan. At dito natin masusubukan ang ilaw ni SBT 650X. Yan ang sinasabi ko. Ang ganda pagka may kulay na ganyan. Angkas naman si Ian. Ayan. Paano may dalan? Wala mo sino pa ako ulit kaya tambihan. Yeah. BMW lights. Oh, ganda ng tunog eh. Warang. Box na lang kulang nito tsaka auxiliary light. Ito ang gusto kong motor. Hindi maselan. Yung parang mas pogi ba siya pag madumi no? Tapos naka-rim. Ganda ng TFT. Kitang kita yung information. So after ng meeting namin doon sa factory ni Boss Parak, at ngayon naman ay kakain tayo sa Ugbo. Namiss ko na yung mga tropa natin dyan sa Tondo. Alright, first gas 500 lang premium. Premium tayo. Thanks reward. Wala. Thank you. Dahil bago, ang daling isara ng gas cap. Tapos ang daling tumayo dito pag nananawit ka na. Okay na, pasabak agad tayo sa traffic. Solid. Nung dumaan kami dati dito, may nakita nga akong hinablot yung cellphone niya mula dun sa sasakyan. Dahil bukas yung bintana, walang kamalay-malay yung nagse-cellphone sa loob na may nakabantay na pala sa kanya. Tapos yun, hinablot na lang bigla. And then, mga 3 seconds bago may bumaba dun sa sasakyan para habulin yung snatcher. Grabe dito. Pier na kasi to eh. Naku, nalusutan niya yun. Baka kasi tumama yung side mirror natin dito sa truck sa gilid eh. Para magulungan tayo dito kasi laging may nagugulungang rider dito sa pagmamadali. Dito pa naman walang takot yung mga tao pagdating sa mga truck eh no. Ang ganya. Wala lang sa kanya yung lubak oh. Ay, may speed limit pala dito. Sorry, 60 lang pala dito. Ngayon ko lang nabasa. O yan, 60 lang. Eto na yung palatandaan ko sa Saragossa. May Jollibee sa may kanto. Grabe oh. Kaya ba ng Barako 175 yung ganyan? Ang tindi. Ang daming motor oh. So kasama natin si Ian Gilas. Nagpahatid ako papuntang Bristol kanina kasi iuwi natin to eh. So sabi ko sa kanya sama na lang siya dito sa Tondo para maranasan din niya yung pagkain sa Ugbo. And buti naman uminto na yung ulan kasi kanina di ba ang lakas ng ulan. And then mag U-turn tayo dito. Yun oh, may natutulog sa normalan na lang dito eh no? Ayan na siya oh.
Malayo pa lang, nakikita mo na yung free. Hey, troops! Lala ako nun ah. Nasaan yung tarpaulin ko? Ganda. Ayun, yung tarpaulin oh. Lupet! Sineryoso nyo ha. Galing nyo ha. Ayos ba pre? Ganda. Adventure. 650. 650 lang to. Oo. Laki ah. Mukha siyang 1,000 no? Pero ang gusto ko dyan, B-twin. Ganun yung tanong. Oh, parang B-strom no? Ito na yung mga tropa natin dito sa Tondo. Sila lagi yung mga pinupuntahan natin. Ito nahuli pero okay naman. Okay naman, nahuli ng enforcer. Binayaran na lang namin yung kanyang lisensya para magkaroon ng konsensya. Si paring RJ, Yes. Hello. si Articulo, ayan. At si Joseph Activate, ayan. At meron silang kasalanan sa akin eh. Ano yung kasalanan nyo sa akin? Alam ko, ililibre mo ka. Ito. Sabi ko sa inyo, Ayan o. Ano yan? Anong ibig sabihin yan? Bakit nyo ako ginawa ng ganyan? sabi ko sa inyo, hindi ako graphic artist. Pero, At saka, bakit yung sa'yo lang ang pinakamaayos na picture? Oh. Ikaw lang yung nakatayo. Kami lahat. Magulo yung picture eh. kasama mo si Kim Molina eh. Ooh! So ito nga pala yung box na in-order natin. Okay, so itong box na to, nasa side yung bukasan niya. Ayan, paganyan siya. So, kaya ganyan, para kapag naka-side stand yung motor, hindi ko na kailangan pumunta sa likod para mabuksan ng ganyan. Magkano to, pre? Kano daw? SRP? SRB 4.5. Wala, 4.5. Ba't parang duda ka? Ba't di ka sure? Mali ako yung nabanggit eh. Parang tinutubuhan mo ako, pre. Nabanggit ko sa'yo 4.7. 4.7 pa to? So magpapasalamat pa ako? Na-check out 4.5. Pero syempre, iba yung bigay ko sa'yo. Mas mura yung bigay ko sa'yo. Ay, alam ba ni Sek yan? Oo, alam ni Sek yun. Musta ang quality? Good. Patingin ng itsura. Sumakto pa yung yellow niya. Ayun yung backrest, no? Meron pa. Ayan. Halimbawa, ababa ka at may kukunin kang gamit sa likod. Hindi mo na kailangan pumunta sa likod ng motor. Dito lang sa side, mabubuksan mo na. So, hindi mo na kailangan umikot. So, pagka ikukunin ka, nasa side ka lang. Tapos pag sinara mo, lock mo. So, yun, sakay ka na. Diba? Kumbaga, ang movement mo dito lang. Hindi siya katulad nung pupunta ka pa dito, diba? Tok Tok, welcome to Thailand! Boss! Thailand! Boss! Boss! Bossing! Yung wangwang mo, pre, on mo. Masasabi mo na dito ka na sa Ug Boys. Hindi. Actually, pinapasok ko siya as Ug Boys. Meron pa yung initiation eh. Kailangan kainin niya lahat ng natin dito, mga pagkain na exotic. Pwede. Di ba? Kumain ka na ng puwit ng aso. Dapat kakain to. Di ba? Naging endorser pa ng tindahan nila, di ba? Thank you, sir. Pre, may stirrer pa yung soft drinks nila, iba't ibang flavor pala, Wow. Bossing sa amin pwede mag-vlog. Sawadee Cup. Sawarika! Seafood. Baklang alimang sa Ano? Baklang alimang. What? And welcome sa Ugbo. Alright. Yellow yung Yeah. nakano sa... Vital statistics. Yes. 34. 36, 38. Hello. Pre, shout out, pre. O gusto nyo pa sa balik kayo? Apa. Hanapin nyo si Bogart. Bogart, sino si Bogart? Ano ba ang hinahanap mong pagkain? Sabihin mo na kasi, para alam namin. Ha? Steak? Walang steak dito. Exotic yung mga... Exotic? Kutsaro, no? Isaw. Hindi tayo makakauwi ng Pampanga hanggat hindi ako bibili ng mangga dahil inutusan ako ni Commander. So, take all na to para matuwa naman si Mrs. Sana all, take all. Ito po. Gerald, ikaw ba yan? Pero chicken. Ang ganda nang nakuha ko, pre. Dahil mag-isang ka na sir, ngayon, isipin mo yung sabihin. Yun, bumpak. Uy! Paano nangyari? Nakita mo yung pre? Mabilis. Magaling yung bansang pinanggalingan. Mabilis sa Qatar. Ano kasi yan? Win. Queen. Ayun, nasa Uy,
Bilis na kamay mo, sir, ah. Mabilis ang attack, Bilis na pre. kamay mo, sir, ah. Eh, kung may bonus ka sa akin, bibigyan kita ng 500. Thank you, sir. Palakpakan, palakpakan! Galing saan? Galing saan? Galing sa Qatar. Ano yung Qatar? Tarantado. Thank you, Boss Will. The best. Ayun! Oh, uwing busog. Ang saya. At hindi lang pagkain yung pinunta natin sa Ugbo at kakaiba yung experience eh. Kasi hindi naman tayo araw-araw doon. Yung mga tao, ang saya nilang tignan habang naglalakad-lakad doon, no? Nice expressway! So, dito na po tayo mapapabilis. Diba? Ang ganda niya sa corner. Hindi ko lang masyado maihiga dahil for break-in pa yung gulong, no? Sa TFT display, yun, kompleto naman. Meron siyang tire pressure monitoring. Nandito na ako sa San Fernando, Pampanga. Yun, sobrang relax ng motor. At yun, sobrang relax gamitin ng motor. Dadalhin kaagad natin sa BMAX para magawa ng tambucho. So kailangan dalhin natin doon ng sobrang aga para pagdating ng hapon matapos siya. Ayun, like ngayon wala tayo masyado marinig sa motor. Dito naman ang dali niyang i-ship ng walang clutch. Very responsive ng throttle at hindi delay ha. Tingnan nyo, ang sarap niyang bombahin eh. Hindi lang masyado ninig sa camera eh. Kaya ganyan yung quality ng ilaw niya, no. Naka-high ako niyan pero mababa pa rin. Pag tinanggal natin yung high, ayun, no, nawala yung isang bilog na maliwanag sa gitna. So i-adjust ko na lang yan pagdating sa bahay. Pagdating sa likuan, ito yung sinasabi ko, ang dali. Mas madali pang iliko sa ZH2 ko. Sa konkreto kalsada, ayun, no, stable. At comment down below kung ano ang masasabi ninyo sa ating bagong alaga. Yun lang po. At tutuloy na tayo sa garahe. Yung favorite nating garahe. At hindi ko alam kung kasya pa rin ang motor na to. Ayan ang itsura ng garahin natin. At ito na yung bago nating motor. At yung Aeros nandun. Tapos ganyan po kaskip na. Anyway, ito namang K-Mosing. Pag sinoli natin to, yung pwesto niya ngayon is doon natin ilalagay yung ating adventure bike. So dito lang siya sa side. At hindi naman natin siya may sasaksak papunta dito. Kasi nga malaki masyado. Mahaba yung wheelbase niya. And since ito ay medyo madalas naman nating magagamit, kaya i-standby natin siya kung saan madali siyang ilabas. Ang next project natin sa ating adventure bike is bagong tambucho, kaya abangan nyo lang ang pagbalik natin sa BMAX. Alright, outro muna tayo with 4 speed.